Kung sagana tayo sa salita ng Diyos, mga minamahal, alam natin kung saan tayo mawawala sa paraang mawawala sa Diyos at sa paraang mananatili tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa paraang mananatili tayo sa Diyos, ang sabi rito, mga minamahal, manahang nawa sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ang sabi, ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa. So meron tayong pagtuturo, mga minamahal. Meron tayong paalalahanan sa isa't isa. Kaya nga, mga minamahal, ang mga salitang ito, ang pangangaral na ito, napakinggan na natin, mga minamahal, at nakita natin mismo sa pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Tayo'y inaruga, mga minamahal, sa tinatawag na paalala sa pangangaral na walang inalis sa banal na kasulatan, walang dinagdag sa banal na kasulatan. Kaya nga, hindi natin pwedeng bawasan ang banal na kasulatan para masunod yung gusto natin. Para maging convenient tayo sa paglilingkod sa Diyos, bawasan natin ang bagay na ito. Hindi rin natin pwedeng dagdagan para pumabor sa atin ang pangyayari. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil kung gagawin natin yan, mga minamahal, ang banal na kasulatan ang nagsasabi, masasayang ang pagkahirang sa iyo ni Kristo. Bakit? Sa banal na kasulatan sinasabi, pag nagbawas ka at nagdagdag ka, sabi ng banal na kasulatan, wala kang bahagi sa kaharian ng langit. Kaya pala ang ating mahal na magulang sa Panginoon, kapag nangaral, mga minamahal, eksakto. Kung ano nakasulat sa Genesis, going to Revelation, and Revelation going back to Genesis, mga minamahal, eksakto lang. Kung ano nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil ito pala ang tanging paraan para hindi masayang ang pagkahirang ng ating mahal na Panginoon, na sinasabing tayo ay kinakailangang manahang sagana sa salita ng Diyos na mag-aralan at magturuan ang isa't isa. Tuloy natin ang basa. Ang sabi rito, mga minamahal, sa mamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. O ito lang mahaba nating pagpupuri, mga minamahal. Walang makakagawa nito, mga minamahal. Walang makakagawa. Magpaikot-ikot ka sa ibang bansa, mga minamahal. Kahit naman saang bansa sabihin natin, mahirap ipara Ebanghelyo, meron pa rin nangangaral ng Ebanghelyo. Totoo yan, mga minamahal. Nangangaral lang sila. Pero hindi 100% ang pangangaral. Samantalang sa banal na kasulatan, kasama pala, mga minamahal, ang pag-awit ng himno, ng samno, mga minamahal, umaawit kang may galak ng biyaya ng Diyos sa iyong puso. Yung 2 oras nating pagpupuri sa mahal na Panginoon, tayo lang ang meron yan, mga minamahal. Tayo lamang. Paikot-ikot sa ibang bansa, pumunta ka sa ibang fellowship, makipag-usap ka kahit kanino, tanungin mo, gaano kahaba ang service nyo? 2 hours service na nila yon, mga minamahal. 2 hours service na nila yon, ha? Hindi pa yun natatapos, mga minamahal, samantalang sa Jesus Miracle Crusade, sa ating pinagpalang gawaing ito, 2 hours, pagpupuri pa lang natin yan sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kulang pa nga, mga minamahal. Kulang pa nga eh. Kasi minsan kung kailan matatapos na ang solemn song, at saka naman dadaloy ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon, gusto pa nga nating dagdagan, mga minamahal. Yung pagpatak ng luha sa ating mata, ayaw nating punasan. Gusto nating manatili. Nataraman natin na ang napakatamis at mahal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit nalugod ang Diyos? Natuklasan ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Kapag hinirang ka pala ng Diyos, manahan ka sa salita ng Diyos, sumagana ka sa biyaya ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ito ang sinasabi, mga minamahal, becoming inclined to God. Kaya sabi ng verse 17, mga minamahal, sa ating nabasa, verse 17, ano mang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ano man daw ang ating ginagawa, mga minamahal, gagawa tayong may pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, Diyos sa langit,
ang ating pinasasalamatan. Hindi natin sinasabing tayo yan, kaya natin nagawa. Nagawa natin yan. Ang sabi, ano man ang iyong ginagawa, hindi sinasabing dahil ikaw yan, kundi ang sabi ng ating nabasa, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, we are nothing. In front of God, before the sight of God, we are nothing. Wala tayong nagawa, mga minamahal. Kaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, hanggang sa mga oras na ito sinasabing walang nagawa, mga minamahal, dahil tayo gumagawa lamang sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sa ganitong paraan, tayo ay naka-incline, nakahilig tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin ito, merong sinasabing, God has time for you. Ibig sabihin, ang Diyos ay may oras para sa iyo. Dahil lagi kang nakahilig sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Laging may oras sa iyo, laging may panahon sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka nakahilig sa Panginoon, huwag mong hanapin ang atensyon ng Diyos. Wala kang atensyong ibinibigay sa Diyos, hanapin mo ang Diyos magbigay ng atensyon sa iyo. Lalo na kapag ikaw ay nasa pangailangan na. Kaya yung binibigay nating atensyon sa Diyos, yung pag-incline natin sa Diyos, mga minamahal, ginagawa natin yan, hindi dahil meron tayong pangailangan. Ginagawa natin yan kung paano minahal ng Diyos ang pagkahilang sa atin, dapat mahalin din natin na tayo'y hinirang ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kindly po. Basa. In the book of Psalm, chapter 34, verses 17 up to 19. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Dito po sa mga awit, Kabanatang 34, talatang 17 hanggang 19. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung naka-incline sa ating mahal na Panginoon, pumalakpak ng may galang at sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sabi, God has time for you. Ang Diyos ay may oras para sa iyo. May panahon siya para sa iyo. Ang atensyon ng Diyos ay nasa iyo. Sabi ng ating nabasa sa verse 17, mga minamahal, dahil ikaw ay hinirang ng Diyos, nakahilig ka sa Panginoon, ang sabi, ang matuwid ay nagsidaing at dinilig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Pag ikaw ay nanalangin, ang atensyon ng Diyos nasa iyo. Binibigyan kang oras ng Diyos, napakahalaga mo para sa mahal na Panginoon. Laging hinihintay ng Diyos kung ano ang ibubuka ng iyong labi. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, hindi mo pa na ibubuka ang iyong labi. Tinutugon ka na ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At sabi sa last phrase na ating nabasa, iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ay yung kabagabagan, yung sinasabing trouble, mga minamahal, nasa sanlibutan yan. Hindi ka pwedeng mabuhay nang walang trouble sa sanlibutan. Kasi nagsisimula yan sa pamilya. May pamilya ka. O saan nagsimula ang trouble? Sa pamilya. Di ba? Paglabas mo lang tahanan, makikisalamuha ka. Kung nag-aral ka, may kaklase ka, mga minamahal. O may trouble dyan, mga minamahal. Habang ikaw ay nag-aaral, may trouble. Meron kang tinatawag, mga minamahal, na ikaw ay nag-strive para matapos mo kung ano ang goal na meron ka, mga minamahal. Pag gumawa ka ng pamilya, may trouble pa rin dyan. At kapag tanda mo na, may trouble pa rin. Sa langit, pag nakarating ka, dyan pa lang, stop ang sinasabing trouble. Mga minamahal o kabagabagan. Pero sabi ng ating nabasa, dahil ang Diyos ay may oras sa iyo,
sabi, dumating man ang kabagabagan, ikaw ay inililigtas ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sabi ng verse 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, iniligtas ang may pagsisising diwa. Bagbag na puso at pagsisising diwa, mga minamahal. Kaya sa harapan ng Diyos, mga minamahal, kailangan marunong tayong palaging magpakumbaba. Pag dumating sa atin ang sinasabing trouble, minsan sabi ng Kristiyano, saan ako nagkulang, Panginoon? Akala mo walang pagkukulang, mga minamahal. Hindi ba? Palagi natin sinasabi, kung dumating ang tinatawag na paalala ng Diyos, kaysa magtanong ka, ano ang pagkukulang mo, aminin mo na agad. Lumuhod ka na agad, sarap ng Diyos, itaas mo kagad ang iyong kamay, ipatakbo yung luha, magmakaawa ka, magpakumbaba ka sa harap ng ating mahal na Panginoon. Mas nalulugod ang ating mahal na Panginoon kaysa magsalita tayo ng maraming kasinungalingan, mga minamahal. Minsan ang kasinungalingan, pinahihintulatan ng Diyos na mamayani, mga minamahal. Hindi ba? Minsan pinahihintulutan ng Diyos na mamayani yan. Tayo mo si Haring David, pag binasa mo yung buhay niya, mga minamahal, bakit galit na galit sa kanya si Haring Saul, mga minamahal? May nagawa bang kasalanan si Haring David kay Saul? Wala naman. Pag ang masamang espiritu pumasok kay Saul, gusto niyang patayin si David, mga minamahal. Hindi ba? Pero pag napakinggan niya si David ay nagpuri sa Diyos, nawawala ang masamang espiritu, napapayapa si Saul. Kaya ang ibig sabihin, mga minamahal, minsan, yung balak na masamang tao, yung kanilang kasinungalingan, pinahintulutan ng Diyos para ikaw na naging biktima ng kasinungalingan ay matutong magpakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. At huwag kang mag-alala, sisingilin din sila ng Diyos pagdating ng kapanahunan at sa kapanahunan na yan, lalong magiging matingkad ang pagkahirang sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Verse 19, ang sabi, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Meron pala talagang kapighatian. Kabagabagan, kapighatian, mga minamahal, kadalamhatian, pare-pareho lang isang kahulugan yan, mga minamahal. Ikaw ay nasa tinatawag na trias. Pare-pareho lang yan. Kung yan ay pagsubok ng mahal na Panginoon, kung yan ay kaaway ng Diyos, gawa ng kaaway ng Diyos, o gawa ng kapwa nating tao, pare-pareho lang yan. But there's one thing is certain, sinasabi mga minamahal na marami ang kadalamhatian na matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Napakinggan natin yung pinagpalang pato ating beloved Christian kanina, mga minamahal. Depende kasi sa design ng ating puso, mga minamahal. Minsan kasi nakatingin tayo sa isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Isipin nyo, mga minamahal, mag-aaral siya, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Pero mawawala naman siya sa mahal na Panginoon. Nagbigay ng konting paalala ang ating mahal na Panginoon, na-recognize kagad ng ating mahal na kapatid. Kahit scholarship pa ang meron siya makapag-aral, walang halaga yan kung mawawala siya sa mahal na Panginoon. Iniwan niya ang pag-aaral, nagpatuloy gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung kanilang beloved baby, yung first baby, yun ang first and last baby, mga minamahal. Doktor ang may sabi, pero sabi ng Diyos, pararamihin ko ang lahi mo, kagaya ng kasindami ng buhangin sa dagat at kasindami ng bituin sa langit. Sinabi kay Abraham sinabi, tayo'y mga anak ng Diyos, sinabi rin niya sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At depende sa design ng ating puso, mga minamahal. Yung iba, basta lang nagtrabaho, may trabaho na ako, okay na yan, na wala naman sa mahal na Panginoon. Ating beloved Christian, mga minamahal, nanalangin siya, mahal na Panginoon, ang kailangan kong trabaho ay yung trabahong masusunod ang oras ko. Hindi ako mawawala sa pagdalo sa gawain. O ano ang binigay na trabaho ng mahal na Panginoon? Trabaho na ang oras ng ating mahal na kapatid. Ang nasusunod, nakapagtatrabaho na siya, hindi pa siya umabsent sa ating gawain. Yung iba kasi hindi, trabaho kasi ito. Kahit trabaho ka, puro ka trabaho, wala naman ang paglilingkod mo sa Diyos. Sa susunod, dahil hindi ka na naglingkod sa Diyos, hindi mo pinahalagan ang pagkahirang sa'yo ng mahal na Panginoon, nag-give ng Holy Spirit.
o wala nang kalusugan, hindi ka na rin makapagtrabaho. Wala ka ng kalusugan, wala ka pang trabaho. Ang gawin mo, pahalagahan mo ang pagkahilang sa'yo ng Diyos. Ikaw ay humiling sa Panginoon, may trabaho ka na, nasa mahal na Panginoon ka pa. At ang sabi, ang kadalamhatian mo, lahat ito ay inaalis ng ating mahal na Panginoon. Sinasabing, God has time for you. Laging may panahon o oras ng Diyos para sa'yo. And finally, meron tayong sinasabing ultimate posterity. Ultimate posterity, ang ibig sabihin, panghuling saling lahi. Anong ibig sabihin nitong panghuling saling lahi? Ano magaganap sa ating huling saling lahi? Kindly po, ito na po ating last verse. Maghanda po ating malugtog, mga magpawi. In the book of the prophet Isaiah, chapter 65, verse 23, they shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. Verse 22, they shall not build, and another inhabit. They shall not plant, and another eat. For the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. God bless you po. Isaiah 65, versikulo 23, balik sa 22. Siya hindi gagawa ng walang kabuluhan, upang ang anak man para sa kasangkunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak na kasama nila. Dito po sa 22. Sila hindi magtatayo ng iba ang tatahan. Sila hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano ang mga karawan ng punong kahoy, ay maging gayon ang mga karawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay mga galak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Amen. Palapakan po natin ang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Last verse na po tayo, pumalakpak tayo ng may saya. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Sinasabing ultimate posterity, ang ibig palang sabihin nito, mga minamahal, lahing pinagpala ng Panginoon. Ito pala yung panghuling saling lahi. Tayo ang panghuling saling lahi, ang ibig sabihin, lahing pinagpala ng Panginoon. Dahil nauna yung ating mga magulang, hindi pa sila saved, na-save sila. Ipinanganak kayo ngayon, mga minamahal. O yan ang huling saling lahi, na kayo ay Kristiyano na. Pag nagpatuloy kayo, pinahalaga ng pagkahilan ng Diyos, yung lahi nyo ay magiging spiritual Israelite pa rin sila. Ang sabi, ito ang ating panghuling saling lahi, ang ibig sabihin, lahing pinagpala ng Panginoon. Basahin natin uli, verse 23, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan, ni manganganak man para sa kasakunahan, sapagkat sila ang lahi na mga pinagpala ng Panginoon, ang kanilang mga anak na kasama nila. Yun pala ang ating kalagayan ngayon, sinasabing ultimate posterity, panghuling saling lahi. Tayo ang lahing pinagpala ng Panginoon kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang sabi, hindi tayo gagawa ng walang kabuluhan. Kaya sabi ng verse 22, sila'y hindi magtatayo at iba ang tatahan. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain. Sapagkat kung paano karawan ng punong kahoy ay maging gayon ang makarawan ng aking bayan, at ang aking mga pinili ay magagalak na malaon sa gawa ng kanilang mga kamay. Bawat sipuin ng ating kamay, magagalak tayo. Bakit? Bawat pagpatungan ng ating kamay, ang sabi, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo gagawang walang kabuluhan, hindi masasayang lahat. Ang lahat ay magiging makabuluhan sapagkat tayo ay nasa pagkahirang ng Diyos at ang pagkahirang sa atin ay minahal ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal.